May malaking lindol na yumanig sa Philippine volleyball scene ngayon. Naglabas ang Premier Volleyball League o PVL ng isang governance framework na tuluyang magbabago sa kapalaran ng ating mga paboritong atleta. Hindi lang ito basta rules, mga ka-joust. Ito ay isang malinaw na mensahe. Ang PVL draft ay hindi opsyon, ito ay mandatory. Kung ikaw ay aspiring pro, wala nang shortcuts, wala nang backdoor negotiations. Sa video na ito, hihimayin natin ang 4 na main points ng PVL Directive at titingnan natin kung paano nito babaguhin ang laro para sa mga clubs at para sa ating national team, ang Alas Pilipinas. Point number 1. Ang PVL draft na ang tanging pintuan para makapagpasok sa liga. Period. No exception. Kahit gaano ka pa kasikat na collegiate star o gaano kalakas ang hatak mo sa fans, hindi ka pwedeng makipag-usap ng diretsyo sa anumang club. Bakit ito ginawa? Simple lang, competitive balance. Ayaw ng liga na ang malalaking teams lang ang kumuha ng top talents sa pamamagitan ng pera o impluensya. Gusto ng PVL na magkaroon ng pagkakataon ang mga nasa ilalim ng standings na makakuha ng elite players para maging balanse ang kompetisyon. Ito ay magandang hakbang para maiwasan ang monopoly ng corona. Pangalawa, linawin natin ang usaping Alas Pilipinas. Sinasabi ng PVL na ang mga current players at pati na rin ang mga bagong draft ay pwedeng maglaro para sa national team. Pero, at malaking pero ito, kailangan ng endorsement at approval ng kanilang PVL club management. Ibig sabihin, ang club pa rin ang may hawak ng prangkisa sa player. Kontrata nila ang masusunod bago ang national duty. Para sa mga fans, medyo mahirap itong tanggapin, pero sa business side ng sports, kailangang protektahan ng mga teams ang kanilang investment. Sila ang nagpapasahod, kaya sila ang may huling say. Dito tayo sa medyo komplikadong bahagi. Paano kung pinili ng isang player na mag-focus muna sa Alas at hindi sumali sa 2026 PVL draft? Sabi ng liga, hindi ka pa rin exempted. Pagkatapos ng serbisyo mo sa national team, kailangan mo pa ring dumaan sa draft mechanism. At heto ang kicker para sa 2026 draft. Kung isang Alas player ay na-draft ng isang club at nag-offer ang club na ito ng qualifying offer pero pinili ng player na manatili sa Alas, exclusive ang rights ng drafting club sa player na iyon sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, bawal kang makipagnegosyo o maglaro sa ibang PVL team. 1 year bago pwedeng i-waive ng team ang rights nila sa iyo. Ito ay isang protection clause para sa mga teams. Isipin mo ginamit mo ang draft pick mo, tapos hindi ka rin mapapakinabangan agad. Fair lang na sa iyo pa rin ang rights ng player na iyon. Ang epekto nito, mag-iisip ng 2 beses ang mga players kung magpapadraft ba sila o mag-aalas muna dahil baka ma-stuck ang pro career nila sa isang team na hindi nila gusto. Sa madaling salita, ang PVL ay naghihigpit para sa orderly movement ng mga atleta. Protektado ang clubs pero kailangang maging wais ng mga players sa kanilang career path. Ang tanong ngayon, makakatulong ba ito sa Alas Pilipinas o magiging hadlang ito para sa mga batang gustong mag-serve sa bayan? Isang bagay ang sigurado, ang 2026 draft ang magiging pinakamaaksyong off-season sa kasaysayan ng Philippine volleyball. Anong tingin nyo? Pabor ba kayo sa bagong rules na ito o masyadong mahigpit para sa ating mga atleta? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami pang volleyball updates. Ako ang inyong sports analyst. Hanggang sa muli. Ulit! Akin na, lagyan mo ng sabaw. Dami yan. Mati, paano ba lalagyan o? Ito kasi. Sabihin mo naman sila, idol, i-follow nila ako sa vlog ko. Hi! Huwag niyo pong i-follow si Buding. Hoy! Huwag naman! Ewan lang, i-follow niyo po si Buding. Thank you, idol.
No, I'm sure na mag-e-enjoy kayo sa bawat videos. Isang- Kahit nga ako nga eh, nag-e-enjoy ako sa'yo. Ikaw yung happy pill ko. Thank you. Isang karangalan po. Sir, please say to my vlog, yo, follow me. Follow who? Me. Oo. Please say to them, follow me. And Follow me. On Facebook. Me, Buding. Not you. Buding. Sister. Follow Buding on Facebook. Thank you. At ako'y nahiya pa, nagpaantay pa nga ako kasi idol na idol ko talaga to, si Ate Iron Egglet. Please sabihin mo sila, i-follow ako. Saan? Sa Facebook, page ko. Ano ba page mo? Buding! Please unfollow. Please unfollow, Buding. Bagsak yung followers ko. Same kayong sinabi ni Ate Eliza. Please follow Buding Ay! on Facebook. Thank you. Libre kitang kape. Bakit ka nila ipapalo? Kasi, hindi ko alam. Na-blanco ako. Idol na idol ko talaga yan. Ano pa lang ako? Po, grade 4 pa lang ako. Thank you, te. Excuse you. Nanawagan po ako sa mga gustong mag-sponsor. Patingin ako. Patingin. Wow. Knee pads ng Libero. Guys, bigyan nyo naman siya kasi puro band-aid na yung tuhod niya. Ito din. At ito din. Oh my God. Tsaka elbow pads daw pala. Puro ano na to, sugat na to guys. Yung marunong, kinamay. Yung marunong, okay lang yan. Basta mabusog ka. Ano? Sarap. Gutom ka, gutom? Perfect. So refreshing. Refreshing. Wally 101. Gaganti mo siya. Oh! Wally 101. Sa chan! Yung abs ko! Ang sino balbog! Nakasuka! Nakaganti! Ito pa. Oh, job. Wala man ang kalbog! Buti ko tanan no hangab. Get one. Kulay. Si Ate Mas, naibo na naman lang ka. Diba ni G? Kaso na to sabi ko so. Dito na. Your mom. Mom, let's go, Mom. Ate Marian. Ikaw bumili niya eh. I had one. Make it true, Valley. For the gram. Per jersey number daw.